Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizen, ay may mga tanong tungkol sa kalusugan ng kalalakihan na madalas ay hindi napag-uusapan. Alam nyo ba na may isang gawain na akala natin ay pribado at walang masamang epekto? Pero kung hindi gagawin ng tama sa ating edad, ay maaring makasama sa ating prostate at sa ating pangkalahatang kalusugan. Narinig na ba ninyo ang mga kwento ng ating mga lolo o tatay na bigla nilang nakakaramdam ng hirap sa pag-ihi o yung tipong masakit na ang puson? Minsan, pinaghihinalaan na agad na bato sa bato o kung ano pa. Pero ang totoo, minsan may koneksyon pala ito sa mga hindi natin gaanong napag-iisipang gawi. Ang masakit na realidad ay, habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating katawan at ang mga gawi na dati ay okay lang ay maaring magdulot na ng problema. Maraming lalaki ang dumaranas ng discomfort sa prostate, kadalasan dahil sa benign prostatic hyperplasia o BPH kung saan lumalaki ang prostate. Ang paglaki nito ay natural sa pagtanda, pero may mga gawi na maaring magpalala nito o magdulot ng pamamaga. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na bihira nating pag-usapan ng malaya pero napaka-importante para sa kalusugan ng ating prostate at ating pangkalahatang kagalingan. Ibibigyan natin ang mga mahalagang paalala kung ano ang dapat iwasan at kung paano tamang alagaan ang ating sarili upang maiwasan ang pinsala. Manatili at panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong malaki sa inyong kalusugan. Kaya naman, simulan natin sa unang mahalagang punto na dapat nating bigyang pansin para maiwasan ang anumang pinsala sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang unang-unang dapat nating iwasan ay ang sobrang puwersa o agresibong paraan sa pag-masturbate. Marahil ay naiisip nyo na paano naman magiging agresibo ang isang gawaing personal. Pero ang totoo, marami sa atin, lalo na noong mas bata pa, ang nasanay sa mabilis, matindi at kung minsan ay magaspang na paraan ng pagpapalaya. Sa ating kabataan, kayang-kaya pa ng ating katawan ang matinding friction o pressure. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating mga tissues, lalo na sa sensitibong bahagi ng ari at sa paligid ng prostate, ay nagiging mas marupok at mas madaling maapektuhan. Isipin niyo ang prostate. Ito ay isang malit na glandula na nasa ilalim mismo ng pantog nakapalibot sa urethra, ang dana ng ihi. Habang tayo ay nagkakaedad, halos lahat ng lalaki nakararanas ng paglaki ng prostate, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay natural na proseso. Ngunit kung ang ating paraan ng pag-masturbate ay masyadong agresibo, halimbawa ay matinding pag-compress, mabilis na pagkuskos, o paggamit ng mga bagay na masyadong matigas o hindi akma, maaari itong magdulot ng pamamaga o iritasyon sa prostate. Ang pamamaga na ito ay tinatawag na prostatitis na maaari maging sanhi ng matinding sakit, hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi at pangkalahatang discomfort sa pelvic area para itong isang sugat na kung patuloy mong kukuskusin o pupwersahin, lalo lamang itong mamamaga at sasakit at mas matagal gumaling. Ang matinding presyon o friksyon ay maaaring makasira sa maliliit na ugat at tisyu sa paligid ng ari na nagdudulot ng pamamaga at matinding pananakit. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi lamang nakakapinsala sa prostate mismo, kundi nagdudulot din ng stress sa buong sistema ng ihi at reproduktibo. Ang pakiramdam ng sakit at pagkapagod mula sa patuloy na pag-ihi ay maaaring makaapekto sa inyong pagtulog, sa inyong kalooban at sa inyong pangkalahatang sigla sa araw-araw. Kaya, ang simple ngunit napakahalagang paalala dito ay maging banayad. Hindi kailangan ng matinding puwersa para maramdaman ang sarap. Ang pagtuon sa malumanay na paggalaw, dahan-dahang pagtuklas at pagbibigay ng atensyon sa sensasyon ay hindi lamang mas ligtas kundi mas kasiyasiya rin sa katagalan. Ang layunin ay magkaroon ng kaligayahan ng walang pinsala. Sunod, at ito ay napakahalaga, ay ang pakikinig sa sinyalis ng ating katawan, lalo na kung may nararamdaman kayong sakit o discomfort. Gaano man kainam ang pakiramdam sa simula,
Kung bigla kayong makaramdam ng hapdi, kirot o anumang uri ng sakit sa ari, sa paligid ng bayag, sa singit o sa puson, habang o pagkatapos ng pag-masturbate, huwag ninyo itong ipagsawalang bahala. Ang sakit ay hindi lamang isang simpleng abala. Ito ay isang babala mula sa inyong katawan na mayroong mali. Sa mas nakababatang edad, mabilis gumaling ang katawan at madalas ay balewala lang ang panandaliang sakit. Ngunit sa ating edad, ang proseso ng paggaling ay mas mabagal at ang paulit-ulit na pinsala ay maaaring magdulot ng malalang kondisyon na mahirap ng gamutin. Kung ipipilit nyo ang pag-masturbate sa kabilang ng sakit, maaari kayong magdulot ng malalim na pamamaga sa prostate, sa urethra o sa mga nerves sa pelvic area. Maaari itong magresulta sa talamak na pananakit na hindi lang naramdaman sa tuwing nagmamasturbate, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang matinding sakit ay maaari magdulot ng problema sa pag-ihi, sa pagdumi at maging sa pagtulog. May mga kaso na nauwi sa chronic pelvic pain syndrome, isang kondisyon na nagdudulot ng matinding hirap at nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Ang patuloy na pananakit ay maaari ding magpatas ng inyong stress hormones, magdulot ng pagkabalisa at makaapekto sa inyong pangkalatang kalusugan ng isip at damdamin. Ang stress na dulot ng physical na sakit ay maaari magpalala ng iba pang kondisyon sa kalusugan tulad ng problema sa puso o alta presyon. Kaya kung mayroon kayong naramdamang sakit, huminto agad, magpahinga. Maaari kayong uminom na maraming tubig upang makatulong sa paglilinis ng ihi at kung magpatuloy ang sakit sa loob na ilang oras o araw, mahalagang kumonsulta kayo agad sa doktor. Huwag matakot o mahiya na pag-usapan ito. Ang inyong kalusugan ang pinakamahalaga. Ang pagkilala at pagtugon sa mga senyales na inyong katawan ay isang tanda ng responsableng pag-aalaga sa sarili at ito ay mahalaga para sa inyong kagalingan. Tandaan, ang layunin ay maging malusog at maligaya sa bawat edad. Ngayon na naunawaan na natin ang kahalagaan ng pagiging banayad at pakikinig sa ating katawan, dumako naman tayo sa susunod na aspeto na mahalaga para sa ating kalusugan. At ito ay ang paggamit ng tamang pampadulas o lubricant at ang tamang pamamaraan. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip na hindi ito kailangan, lalo na kung dati ay hindi naman sila gumagamit. Ngunit sa ating pagtanda, ang ating balat at mga tissues ay hindi na kasing elastic at kasing moisturized tulad noong kabataan. Ang paghina ng elasticity at natural lubrication ng balat ay nagiging sanhi ng mas matinding friction na maaring magdulot ng iritasyon, mga micro-tears o maliit na sugat sa balat ng ari at sa paligid nito. Ang matinding friction na walang sapat na pampadulas ay parang pagmamaneho ng kotse na walang langis sa makina. Kahit na gumagana pa, unti-unti ay masisira ang mga piyesa. Sa ating kaso, ang patuloy na friction ay maaaring maging sanhi ng pamamaga, hindi lamang sa balat, kundi pati na rin sa loob ng urethra na dumadaan mismo sa prostate. Kapag nagkaroon ng iritasyon sa urethra, maaari itong makaapekto sa prostate at magdulot ng discomfort, pamamaga at mas lumala pa ang mga sintomas ng BPH kung mayroon na kayo nito. Kaya naman, napakahalaga na gumamit ng water-based lubricant. Iwasan ang mga oil-based dahil mahirap itong hugasan at maaring magbara sa pores na magdulot ng mas maraming problema. Ang water-based lubricant ay madaling gamitin, madaling hugasan at ligtas sa balat. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling brand. Kahit simpleng personal lubricant mula sa botika ay malaking tulong na. Ang mahalaga ay sapat ang pampadulas para maging maayos at walang hirap ang paggalaw nang hindi nasisira ang balat o nagdudulot ng internal irritation. Ang tamang pamamaraan ay nakatuon sa malambot na paggalaw, pagglide sa halip na pagdidiin o paghihila. Ang layunin ay maging komportable at makinis ang bawat kilos upang maiwasan ang anumang pinsala sa sensitibong bahagi. Kapag mas maayos ang galaw, mas less ang chance ng pamamaga at mas makakaiwas tayo sa pananakit na maaaring makaapekto sa ating overall well-being. Sunod na napakahalagang aspeto na madalas nating ipinagsasawalang bahala ay ang kalinisan. Ang pagmamasturbate ay isang personal na gawain at kung minsan, dahil sa pagmamadali o simpleng kapabayaan, nakakaligtaan nating panatilihin ang tamang kalinisan.
Bago at pagkatapos ng anumang uri ng personal na aktibidad, mahalaga na hugasan ang ating mga kamay at ang ating ari. Ang ating mga kamay ay maaring magdala ng iba't ibang uri ng bakterya mula sa iba't ibang lugar na ating nahahawakan. Kung hindi malinis ang inyong mga kamay, maaring mailipat ang mga bakterya na ito sa inyong ari at sa uretra. Sa mga kalalakihan, lalo na sa ating edad, ang pagpasok ng bakterya sa uretra ay maaring magdulot ng urinary tract infection o UTI. Ang UTI sa mga kalalakihan ay mas seryoso kaysa sa mga kababayan dahil mas maba ang urethra na lalaki at mas malapit sa prostate, kaya mas malaki ang posibilidad na umakyat ang infeksyon patungo sa pantog at sa mismong prostate na magdulot ng prostate infection o prostatitis. Ang prostate infection ay napakasakit. Maaring magdulot ng lagnat, panginginig, matinding sakit sa puson at singit at hirap sa paghihi. Ito ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon at madalas ay mahabang gamutan ng antibiotics. Bukod sa personal na kalinisan, kung gumagamit kayo ng anumang kagamitan o sex toys, siguraduhin na malinis ang mga ito bago at pagkatapos gamitin. Hugasan ang mga ito gamit ang sabon at tubig at siguraduhing tuyo bago itago. Ang pagiging malinis ay hindi lamang maiiwasan ng impeksyon, kundi magbibigay din ng peace of mind na alam mong ligtas at malinis ang iyong ginagawa. Ang isang simpleng gawin ng paghuhugas ay malaking bagay para maiwasan ang mga komplikasyon na maaring makaapekto sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Isipin nyo na lang ang gasto sa doktor at gamot at ang hirap na idudulot ng impeksyon. Lahat ng iyon ay maiwasan sa simpleng paglilinis. Panghuli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan, ay ang tamang pananaw sa pagmamasturbate sa pagtanda. Sa ating kultura, ang pagtalatay sa sexualidad, lalo na sa mga matatanda, ay madalas na may kasamang pag-aalinlangan o kahiyan. Ngunit mahalagang tandaan na ang sexualidad at ang pangangailangan para sa intimacy at pleasure ay bahagi ng pagiging tao sa anumang edad. Ang pag-masturbate ay maaaring maging isang malusog na paraan upang mapawi ang stress, mapanatili ang koneksyon sa sarili, at magbigay ng pisikal na kaligayahan. Hindi ito dapat pagmulan ng pagkakasala o kahihiyan. Sa katunayan, para sa marami, ito ay nakakatulong sa pagtulog, pagpapababa ng stress, at pagpapabuti ng pangkalahatang pakiramdam. Ang problema ay lumalabas kung ang gawaing ito ay nagiging labis, nagiging sapilitan o nagdudulot ng pagkabalisa at nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung nararamdaman ninyo na ang pagmasturbate ay nagiging isang pilit na gawain na hindi na nakakapagbigay ng ginhawa kundi ng stress, o kung ito ay nakakaapekto sa inyong relasyon o mga responsibilidad, maaring kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ang inyong emosyonal na kalusugan. Ang pagmamasturbate dapat maging isang positibong bahagi ng inyong pag-aalaga sa sarili, hindi isang pinagmulan ng problema. Kung ang mental o emosyonal na pasanin ay nagiging mabigat, mahalagang makipag-usap sa isang pinagkakatiwalang kaibigan, pamilya o profesional na tagapayo. Ang pagkakaroon ng balanseng pananaw sa sariling sexualidad ay mahalaga para sa inyong pangkalahatang mental at emosyonal na kagalingan. Tandaan, ang isang malusog na katawan ay nagsisimula sa isang malusog na isip. Ngayon, matapos nating talakay ng mga mahahalagang paalala tungkol sa pagiging maingat, malinis, at may tamang pananaw sa gawaing ito, dumako naman tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusap. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga mahalagang paalala para sa ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad, lalo na sa aspeto na madalas nating hindi napag-usapan. Naunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging banayad at pag-iwas sa anumang labis na puwersa o agresibong paraan. Natutunan din natin na ang ating katawan ay may sariling lengguwahe at ang sakit ay isang babala na hindi dapat ipagsawalang bahala. Pinadiinan natin ang halaga ng paggamit ng tamang pampadulas upang maiwasan ang pinsala sa balat at tissues at ang malaking papel ng kalinisan upang iwasan ang mga impeksyon na maaring magdulot ng matinding hirap at komplikasyon.
At higit sa lahat, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog at positibong pananaw sa sexualidad sa pagtanda, na hindi ito dapat maging sanhi ng kahihiyan o pagkabalisa, kundi isang pinagmulan ng kaginhawaan at self-care. Ang lahat ng paksang ito ay hindi lamang tungkol sa isang partikular na gawain, kundi sa pangkalahatang pag-aalaga sa ating sarili. Kung iniisip nyo na ang mga payong ito ay mahirap sundin, nagkakamali kayo. Ang bawat isa ay simple at madaling isama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging maingat ay hindi nagbabawas sa kasiyahan. Bagkus ay nagpapataas nito dahil nawawala ang takot sa posibleng sakit o komplikasyon. Ang pag-unawa sa sarili nating katawan at ang pagrespeto sa mga limitasyon nito habang tayo ay nagkakaedad ay tanda ng tunay na katalinuhan at pagmamahal sa sarili. Ang bawat simpleng pagbabago na inyong gagawin ay isang pamumuhunan sa inyong hinaharap, isang pamumuhunan sa mas mahabang buhay na puno ng ginhawa at kaligayahan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpigil sa isang natural na pangangailangan, kundi sa paggawa nito sa isang paraan na ligtas, malusog at sumusuporta sa inyong pangkalahatang kagalingan. At heto na nga ang nakakagulat na ibinilin ko sa inyo kanina. Ang ikagugulat ninyo, ang mga payong ito ay hindi lamang para maiwasan ang sakit o pinsala. Ang totoo, marami sa ating mga nakatatanda ang tahimi na nagdurusa sa mga isyung pangkalusugan na may kinalaman sa prostate o sa urinary tract. At minsan ay hindi nila naiuugnay na ang ugat pala nito ay nasa mga maliliit na gawi na kanilang ginagawa sa sarili na sa tingin nila ay pribado at walang koneksyon sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang nakakagulat ay ang pagtalakay sa paksang ito na madalas ay itinuturing na bawal o hindi na dapat pag-usapan sa ating edad ay maaring magbukas ng pinto para sa mas mahusay na kalusugan at mas buong buhay. Ang sexualidad kahit sa sarili lang ay isang bahagi ng pagkatao na nagbibigay ng kaligayahan, pagpapahinga at stress relief. Kung gagawin ito ng tama at may kaalaman, hindi lang kayo makakaiwas sa sakit, kundi mapapanatili niyo ang isang aspeto ng inyong buhay na nagbibigay ng kasiyahan at ginhawa na madalas ay itinuturing na bawal o hindi na dapat pag-usapan sa ating edad. Sa katunayan, ang pagiging maingat dito ay makakatulong upang maging mas masaya, mas kalmado at mas buo ang inyong buhay. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang inyong dignidad, ang inyong privacy, at ang inyong kalayan na maramdaman ang sarap ng buhay sa anumang edad. Ang pag-aaral at paglalapat ng mga simpleng gawi na ito ay mabibigay sa inyo ng kapangyarihan upang maging mas kumpiyansa at mas aktibo sa inyong personal na buhay. Ito ay nagpapakita na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghinto ng paggalugad at pag-enjoy sa lahat ng aspeto ng buhay na nagbibigay kaligayahan, basta't ito ay ginagawa ng may kaalaman at pag-iingat. Lubos akong umasa na ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng mahalagang kaalaman at pag-asa. Napakahalaga ng inyong kalusugan at ang bawat impormasyon na inyong matututunan ay isang hakbang patungo sa mas mabuting buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ba kayong mga katanungan o iba pang payo na nais ibahagi? Huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at katanungan ay makakatulong din sa ibang nakakaranas ng parehong sitwasyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyong kapaki-pakinabang, paki-iwanan ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang makagawa pa kami ng mas maraming video na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Tandaan, ang pagtanda ay isang bagong yugto ng buhay na puno ng potensyal at pagtuklas. Huwag hayaang ang mga isyu sa kalusugan o mga tabu ay pumigil sa inyo na maging maligaya at malusog. Live your best life at every age. Maraming salamat sa iyong panonood at hanggang sa muli.